ah, tao na hindi kilala ang Elohim ng Israel. Di ba? Praise Adonai. Amen. Kaya nga sabi nga, ni Haring David, dito sa sinulat niya sa Salmo, kung ating titignan mga kapatid, Let's go then, let's go then. if we have forgotten the name of our Elohim, or stretch out our hands to a strange God, shall not Elohim search this out? For He knoweth the secrets of the heart. Yeah, for the sake are we killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. O, yan ay nasulat doon sa 44 ng Psalms. Verse 20 up to 22, kung ating basahin sa wikang Tagalog. Praise Adonai. Kung aming inilimot ang pangalan ng aming Elohim, Yes. o ang aming iniunat ang aming mga kamay sa ibang Diyos, hindi ba nasasisiyasatin ito ng Elohim, sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso. Oo. Dahil sa iyo ay pinapatay kami buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patay. Yan, mga may kamahal ko. Kaya nga kung may nagtatanong, ito yun sa kasagutan, mga minamahal. Bakit? Nariyan, ang kabagabagan sa mga tao na wala pananampalataya sa Elohim. O maski yung mga nananampalataya, kung sila ay tumatawag sa Diyos na hindi pangalan pala ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, ay para palang nasa patayan ka. Ano? Nakakalungkot mga minamahal ko. Kung ulitin natin yung basa. Kung aming nilimot ang pangalan ng aming Elohim, o aming iniunat ang aming mga kamay sa ibang Diyos. Pakinggan natin mga minamahal ko, sapagkat maraming Diyosan o Diyos ng sanglibutan na tinatawagan ngayon. Kapag dumarating yung mga kalamidad na ito, dumarating ang mga pagsubok, kahirapan, baha, lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, at kung ano-ano pa ang mga kalamidad. Sino ba yung Diyos na tinatawagan? Yung ba yung Diyos na nakapako sa dingding? Yung Diyos na dinadalanginan nasa langit pero may hugis na kung saan is kawangis ng tao. Alam niyo mga minamahal ko, unawain natin ang sinabi ni Adonai Yeshua HaMashiach, yung tinawag natin Panginoong Jesucristo. Anong sabi niya? Sa chapter 4 verse 24. Anong sabi niya doon? Ang Diyos ay Espiritu. Ang Elohim ay Espiritu. Hinahanap niyang sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Elohim is Spirit. Kaya nga hindi pwedeng igawa mo pala siya ng kawangis. Kapag gumawa ka ng kaagapay o kagaya niya, para bang ito yung sinasabi ni Haring David. Kung aming nilimot ang pangalan ng aming Elohim at aming iniunat ang aming mga kamay sa ibang Diyos, hindi ba sisiyasatin ito ng Elohim sapagkat nalalaman niya ang mga lihim ng puso? O nalalaman niya, mga minamahal ko. Kaya kung naniniwala tayo sa turo ng buhalang relihiyon na pwede ang maglagay ng kaagapay o katulad, kagaya ng Elohim na Espiritu na sinasabi ng ating Adonai Yeshua, ay baka naliligaw tayo at nilimot natin ang ating tunay na Elohim.
ang buhay na Elohim. Ang Elohim na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Tinawag siyang Elohim ng mga Israel. Yun ang tawagan natin na kung saan siya ay tutugon. Ha? Yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na sinasabi niya, ay kailangan nating tawagan siya, para tayo ay magkamit ng mga katugunan sa ating mga hinaing. Subalit mayroong kondisyon, mga minamahal ko, para katutugunin ng Elohim ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Israel na sinasabi. No? Ano ang kondisyon? Basahin natin yung 7:14 ng 2 Chronicles. If my people which are called by my name shall humble themselves. You must have to be humble. And pray. You must have to pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Kaya nga, ito mga minamahal ko, yung katugunan di ba? Bakit tayo, nahihirapan yung ating lupain, yung ating bayan is nasisira, nililindol, binabaha, binabagyo, nakakalimutan yata nating tawagan ang Elohim na nagsabi, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Nakalimutan yata yung tayo ay magpakumbaba. At dumalangin, hanapin ang aking mukha, sabi niya, at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Praise sa Adonai. Kaya nga, dapat sama-sama tayo mga minamahal, mga mananampalataya. Ano man ang iyong relihiyon, ano man ang iyong kinaanibang grupo o sikta, dapat kilalanin mo yung Elohim na nagsabi nito. Tayo ay maging mapagpakumbaba, manalangin, talikdan ang kasalanan, at tayo ay magsisi, humingi ng tawad. Sabi niya, patatawarin ko sila, sabi niya, at pagagalingin ang ating bansa. Alam niyo mga minamahal ko, ito ang marapat natin isipin at gawin. Maging sama-sama, hindi yung naglalaban-laban, dibati dito, dibati doon. Ibang relihiyon, makikipagdibati sa iba't patutunayan niya na siya ay tama. Iisa lamang ang tama, ang ating Adonai Yeshua Mashiach na nagturo sa Israel hanggang sa ipahayag sa lahat ng mga bansa ang kanyang katuruan. Kung hindi mo susundin ang itinuro ng mga Hudyo, sa panahon na sila'y ginagabayan ng ating Adonai Yeshua HaMashiach, wala ka palang kaligtasan. Kaya nga sabi nga ng ating Adonai Yeshua, di ba? Maliban daw na ang tao'y isilang na muli, hindi siya makakita sa kaharian ng langit. Paano na mga minamahal ko? Sapagkat maraming relihiyon ang nagsulputan at hindi nila tinatanggap ang pagiging born again. Nananatili sila sa kanilang mga paniwala at hindi nila masunod ang nais ng ating Adonai Yeshua Mashiach na lahat ay maging anak ng Elohim. Diba?
maliban na ang tao'y isilang ng tubig at ng Espiritu, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Maliwanag po yung turo ng ating Adonai. Kung tayo ay tunay na mananampalataya, pagsikapan natin na makamtan ang kanyang katuruan. Sapagkat tunay nga na ang kaaway, yung Diablo, ay nais naman niyang iligaw ang marami, kung kaya gumawa ng kaparaanan ginamit ang mga relihiyon. Ang katuruan ng ating Adonai Yeshua Mashiach ay relasyon, yung ikaw ay magiging anak ng Elohim. At ang Elohim na iyong ama na tatawagin ay hindi mo makakalimutan ang kanyang pangalan. Diba? Kaya nga, dito si Haring David, sinabi pa nga ni Haring David sa Psalms chapter 45 verse 17, I will make thy name to be remembered in all generations. Therefore shall the people praise thee forever and ever. Praise Adonai. Ating ipapala yung paglalak ng kita sa litsing lahi. Kaya ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman, kailanman. Magpakailanman. Ulitin natin, kailangan maayos, mga minamahal ko. Aking ipaala-ala ang iyong pangalan sa lahat ng salit-saling lahi. Akalain mo yan, mga minamahal ko. Ipapaala-ala. Paano naganap? Dito sa atin, na ipinaala-ala ang pangalang Yeshua. Hindi nagawa ng relihiyon. Yung may relasyon, sila yung nakasunod. No? Yung YH, WH, o sinasabi ng iba, GH, BH, yung pangalan ng Aba, sabi nga, ngayon ay nung ibinigay sa anak, may bagong pangalan, Yeshua. Hindi nila matanggap. Hindi nila maalala yung turo na iyan. Kaya nga, sabi nga, I will make thy name to be remembered in all generations. Ipapaala-ala daw ang pangalan ng Elohim sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya ang bayan, kaya ang bayan daw, ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Kailan? Forever and ever. Di ba? Natatapos siya, mga minamahal ko. Kaya nga, doon sa mga nagbago ng katawagan, binaliwala yung tawag ng mga Hudyo. O isipin mo, noon pa man ginawa na sapagkat ipinagbawal ng mga kaparian, mga saserdote, at mga nasa pamahalaan na ipangaral ang pangalan ng ating Adonai, Yesus. Kaya nga, akala ng marami is okay na, palitan na lang. Dahil pinagbawal Diba? Subalit, para sa mga tunay na anak ng Elohim, hindi nila ikakahiya. Hindi nila pahintulutan na ang pangalan ay matago na lang at makalimutan. Di ba? Kaya nga, doon sa mga Israelitas na nag-ingat ng pangalan ng ating Adonai, dumanas man sila ng kaparusahan, hindi sila natakot Lalo na sila Apostol Pedro, Apostol Juan, doon sa panahon na yon na sila pinagbawalan, sabi nga, hindi sila natakot. Tingnan nyo ang naganap sa chapter 4 ng Acts o Gawa. Pinagbawalan sila. Verse 17. Sabi dito ng kaparihan, yung kapamalahan,
yung mga nakakataas sa kanila, yung gobyerno, lalo na ang mga Romans. So ngayon, yan namamayan pa, Romans yan, no? Tingnan nyo, sabi dito, but that it spread no further among the people, let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man in this name. And he called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Yeshua. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of Elohim to hearken unto you more than unto Elohim, judge ye. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Oh, sa Tagalog nga si Tag, pakibasa yan. Verse 17 ng Acts chapter 4 hanggang 20. Gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan, sabi. Nabuhat ngayon, huwag na silang magsalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito. O ipinagbawal ang pangalan ng ating Adonai. Di ba? At sila tinawag nila. O tinawag sila Apostol Pedro, Apostol Juan, at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Yeshua. Datapwan, si Pedro at si Juan ay nagsasagot at nagsipagsabi sa kanila kung katwiran sa paningin ng Elohim na makinig muna sa inyo kaysa Elohim inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. So hindi pala pwedeng pigilan, mga minamahal ko, ang pangangaral sa pangalan ng ating mahal na Adonai. Subalit nangyari, mga minamahal, lumipas ang daang taon, naging 1,000 taon. Mga bansa ng mga nagsasabing mananampalataya doon sa Elohim ng Israel is nakalimutan. Andiyan pinalitan nila ng Yesama sa Japan, Isuus sa mga Latino, yung mga Korean, Yinsumin sa mga Vietnamese, iba't ibang tawag. At sa Pilipinas, tinawag na Jesus o Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao. Yun ang sinasabi nilang aral. Sa iba't ibang bansa, iba't ibang pangalan. Chua Jitsu sa Vietnam. Akala mo yan? Isa. Tawag naman nila sa Arab countries. So ang ating mahal na Adonai, naging maraming katawagan sa kanyang pangalan. Hindi ba dito ang sinasabi ng apostol na nagsumulat doon sa Gawa 4:12? Walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay sa mga tao na sukat nating kaliligtas. Kaya kung tatawag tayo sa Kanya, dapat yung pangalan pala na ibinigay sa mga Hudyo. Madali na bang banggitin, mga minamahal ko? Yes, so. Kinakabitan lamang natin ng pag-respito at paggalang Adonai. Kaya nga Adonai Yesu. Ito sa huling panahon, mga minamahal ko, dapat pala nating maalaman
ang pangalan na yan upang siyang ating tatawagan sapagkat sinabi doon sa Romans 10:13, ang lahat ng tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Kung may kaligtasan pa nga sa pangalan, ay maging sa kapatawaran is kailangan yun din ang gamitin natin. Ano sabi ni Apostol Pedro? Sa Acts 2:38, ang lahat ay magsisi at magpabautismo in the name of Adonai Yeshua Mashiach. So, kailangan pala natin mga minamahal na sundin ang mga bagay na ito. Di ba? Kung hindi, para bang tayo'y naging pasaway sa harapan ng Elohim. O, basahin natin yung Acts 2:38. Sabi nga, repent and be baptized every one of you in the name of Yeshua HaMashiach for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Alam niyo yung gift na yan, mga minamahal, yung ikaw ay ituturing na anak ng ating mahal na Elohim. At ikaw ay nakalaan sa kanyang kaharian na kung saan para mabinigyan ka ng spiritual na susi. As many as receive Him, to them give He power, o mayroon binigay na kapamahalaan. To them give He power to become the sons of Elohim, even to them that believe on His name. E dapat unawa tayo mga pinamahalan pang-spiritual at hindi lamang pang-pisikal. Sapagkat kung pisikal ang iisipin mo, sasabihin mo, paano ka isisilang na muli? Babalik ka ba sa tiyan ng iyong ina? Gaya ng sinabi ni itong isang guro, Nicodemus, na kung paano nagtanong, paano ako isisilang na muli? Ganun ba? Kailangan matuto tayo na umunawa ng pang-spiritual at huwag lamang pang-pisikal na lagi nating iniisip yung buhay na panglaman lamang. No? Napakahalaga mga minamahal sapagkat sinasabi nga ng ating Adonai, maliban nga. Pag sinabing maliban, walang ibang kaparaanan. Ha? Marvel not, sabi niya. Pakibasa nga yung sintat sa John 3:5. Marvel not, hanggang 7 na. If I say unto you, you must be born again. Praise Adonai. Kaya nga yung bautismo, huwag natin kalimutan na yun ang simula para ikaw ay matawag na born again. John 3:5 up to 7. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Elohim. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. Praise Adonai. Kaya nga kung ikaw na ipanganak na muli, maunawaan ninyo itong mga aral na itinuro ng ating Adonai Yeshua Mashiach.
Hindi nyo na susundin yung aral na itinuro ng Roma, unang sanlibutan. Ha? Yung maraming mga ano dyan nangangaral ng kanilang mga doktrina na hindi nanggaling sa Israel. Ibanghilyo, gawa-gawa ng tao. Kaya nga yung mga kulto gumagawa sila ng mga aklat nila na may mga ibanghilyo na gawa ng tao, hindi galing sa Espiritu ng ating Adonai na ipinagkaloob sa mga Israelitas. Kaya nga, kailangan natin yung pananauli sa dati. Magbalik loob tayo. Babalikan natin yung aral sa Israel. Susundin natin ang itinuro ng ating Adonai Yeshua Mashiach. O kung tinanggap mo siya, binigyan ka ng kapamahalaan. Sabi nga, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of Elohim. O ngayon, kung anak ka na ng Elohim, paano ka dumalangin? Itinuro ng ating Adonai Yeshua ang pananalangin natin. Bakit natin tinatalaga ito, mga minamahal ko? Sapagkat marami na ang hindi tumatawag doon sa Ama. Ang tinatawag nila yung ina. Yun ang dinadalanginan nila. Yung iba dyan, tatawag nga sa Ama, isang bisis. Pero sa anak naman as doon sa ina, napakaraming bisis. Tinuro ng ating Adonai Yeso, paano ba ang tawag pananalangin? Ating basahin. Mateo 6, 9 hanggang 13. Anong sabi niya? After this manner, therefore, pray ye. Pagtuturo ng ating Adonai ito. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Hallelujah. Iyan ang panalangin, mga minamahal ko. Mayroong pagpupuri sa Kanya. For thine is the kingdom and the glory. Praise the Lord. O pakibasa sa Tagalog siya tayo. Magsidalangin na kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Praise Adonai. Katuruan ng ating Adonai na kung saan sinasabi nga, Ama namin, nasa langit ka. Alam natin na ang ating Elohim na tinatawagan is nasa langit. Sambahin nawa ang ngalan mo. Yung pangalan ng ating Adonai, yung Elohim, hindi nagbabago. Sabi nga ni Haring David, doon sa 72-70 ng Psalms, ang kanyang pangalan ay mananatili magpakailanman. Hindi ito pwedeng palit-palitan. Mga binabaan ko, kaya nga doon sa mga tumatawag sa iba't ibang pangalan, mayroong ina pa, hindi po yun, mga binabaan ko.
Huh? His name shall endure forever. His name shall be continued as long as the sun. Huh? And men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed. Napakahalaga mga minamahal ko na ating maunawaan yung pangalan ng ating Adonai magpakailanman sapagkat kagaya nga daw ng araw, no? Magluluwan na gaya ng araw, sabi nga, at ang mga tao ay pagpapalain sa Kanya. Tatawagin siyang maginhawa sa lahat ng mga bansa. At sa dahil sa pagkaalam ng Kanyang pangalan, alam yung bibigyan ka pa ng mahabang buhay. Sabi na dito sa 91, verse 14, because He has set His love upon me, therefore will I deliver Him. I will set Him on high, because He hath known my name. Praise the Lord. Basa nga siya, 91 verse 14. Awit. Sapagkat Kanyang inilagak ang Kanyang pag-ibig sa akin, kaya't niligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas sapagkat Kanyang naalaman ang pangalan ko. Kaya nga mahalaga mga minamali, pinapahayag nating pangalan ng Elohim ng Israel na dapat nating tawagan. Alam natin na ang wika ng mga Israelitas is iba sa wika ng English. Yung litra nila iba sa alpabeto natin. Subalit madaling bigkasin. YHWH. Ang bagong pangalan niya sapagkat ibinigay yan doon sa anak. May bagong pangalan pala. At yung mga tumatanggap, ang nakakaalam na yung pala yung bago. Yes po. Diba? Napakahalaga mga minamahal ko. Hindi tayo dapat mag-alilangan. No? Kung banggitin natin sa ibang pangalan yung pangalan ng Ama is baka hindi na pakikinggan. Salamat kung tayo ay ligtas sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng kahirapan, kadalamhatian, kahit na iba pa ang tinatawagan natin sapagkat binibigyan tayo pala ng pagkakataon na maituwid ang ating pananampalataya sa Kanya. Subalit kung unawaan natin malinaw, sabi nga, yung itinuro ng ating Adonai Yeshua Mashiach, kailangan binabanggit natin yung pangalan ng ating Ama. Diba? Yung Ama titulo yun YHWH yung kanyang tetragrammaton na kung sambitin mo sa tunay na pagsambit natin is Yeshua. Kaya sabi nga, ang ating Adonai Yeshua, siya lamang ang tanging pangalan na nagdadala ng kaligtasan, kapatawaran sa kasalanan, at lalo na ang may dala ng buhay na walang hanggan. Di ba na praise Adonai? Kaya nga sabi nga, kung ating ulitin yung panalangin na itinuro ng ating Adonai Yeshua Mashiach, di ba? Sabi dito ipatawad mo sa amin ang aming mga sala, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming ihatid o ipahintulot sa tukso
kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Nawa, yan ang ating panalangin sa ating Ama na hindi nagbabago. Sabi nga siya noon, ngayon at magpakailanman. Huwag nating palitan ang ating Elohim na magkaroon pa ng ina ng Diyos. Walang ina ang Diyos sapagkat ang Diyos o Elohim ay walang pinagmulan. Sige, may months. Infinite, sabi nga walang simula at walang katapusan. Kaya nga kung paanong naniniwala ang mga Hudyo, dapat ganun din tayo. Diba? Wala tayong mga Diyos-Diyusan. Sa kanila mahigpit ang utos. Doon sa panahon ni Moises, pagka mayroon kang Diyos-Diyusan, anong ginagawa? Pinapabato ka hanggang ikaw ay mamatay. Pupuksain ka. O kaya nga, dapat magkaroon tayo ng takot sa ating pagsunod sa Elohim ng Israel. At isipin natin, sabi nga, ng sumulat ng Roma, ano na sa Apostol Pablo, sabi niya dito, for there is no difference between the Jew and the Greek, or Gentiles, tayo yun. No? O Romans 10, verse 12 and 13, ating basahin. For there is no difference between the Jew and Greek, for the same Adonai over all is rich unto all that call upon Him. Kala nyo yan, walang pagkakaiba ang Hudyo o Grego sapagkat ang Adonai ay siyang Adonai ng lahat. Kaya nga huwag natin sabihin na kung ang Hudyo itinuturing nila at ipinapahayag nila na isa lamang ang Elohim, abay, dapat ganoon din pala paniwala natin Isa lang ang Elohim. Walang ina ang Elohim. Kung sabihin natin na si Adonai Yeshua, nung isilang siya ni Maria, ito isa naman, mga minamahal ko, bilang laman si Adonai Yeshua, may ina siya. Pero bilang Elohim, sapagkat ang Elohim ay sumasa kanya, ay walang ina ang Elohim. Kaya nga, nung nagsalita ang ating Adonai, doon sa Kanaan, sa Kana pa rin, kasalan sa Kana. Ano ba yung sabi niya? Babae. Sapagkat ang kanyang ina ay humiling na gumawa ng anak sapagkat naubusan ng alak doon sa kasalan. Subalit, anong sabi ng ating Adonai? Babae, hindi pa napapanahon o hindi pa oras. Tinawag na lang babae yung kanya ina. Nung nakapako siya, tinawag ba ng ina? Si Maria? Hindi po. Babae, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina, sabi niya. Kaya nga dito mga minamahal, maging maingat tayo. Kung ituturing natin Elohim, ang Panginoong Isus, huwag natin sabihin na siya'y may ina. Kung ituturing mo siyang laman, mayroon ka siyang ina. Pagdadalanginan mo siya bilang espiritual, wala siyang ina, mga minamahal ko. Kasangkapan lamang si Maria, kaya walang Diyos-Diyusan. Hindi mo dadalanginan ang tao sapagkat siya ay tao lamang. Ang dadalanginan mo is ang Elohim. Tanging Elohim lamang ka maglingkod, sabi ng ating Adonai Yeshua at sumamba. Sabi niya kay Satanas, humayo ka Satanas. Sapagkat tanging sa Elohim ka lamang sasamba. Sabi niya, huwag kang sumamba sa mga hindi Elohim. Kung ito'y turo sa mga
Hudyo o sa mga Israelitas, wala daw pinagkaiba sa mga Grigo at maging sa mga Hintil, mga minamahal ko, dapat susundin natin. Ha? Sapagkat ang pagtawag sa pangalan ng ating Adonai is napakahalaga sapagkat sinasabi nga dito sa verse 13 ng Romans, ha? For whosoever shall call upon the name of the Adonai shall be saved. Kaya nga ito pinapahayag natin yung pangalan para ano man, oras, ha? Dito sa ating bansa, lalo na sa Luzon na kinatatakutan yung big one. Alam nyo, maraming salamat sa ating mga Adonai sapagkat iniingatan pa ang dakong Luzon. Lalo na ang Metro Manila, ha? NCR na sinasabi na kung saan hanggang halos dako ng ano yan Kamanabang, nasa ano yan yung ano ng Pibons. Mag-ingat sa big one. Yan ay kinatatakutan na mangyari. Subalit, kung nasa iyo ang ating Adonai Yeshua, sabi nga, whosoever shall call upon the name of the Adonai shall be saved. Iingatan ka ng ating mahal na Adonai. Gaya ng sinabi niya doon sa Salmo. Di ba? Sabi nga, dito sa Salmo, walang kasamaang mangyayari sa iyo. Verse 10 ng chapter 91. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tulda sapagkat siya'y magbibilid sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. O kaya nga, bilang tinawag na anak ng Elohim, isinilang na muli, binigyan ng kapamahalaan na tawaging anak ng Elohim, pagsikapan natin na mapabilang tayo sapagkat iingatan ka daw ng ating mahal na Adonai. May karapatan kang tumawag sa Kanya, Aba. May karapatan kang dumalangin sa Kanya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sumaamin ang kaharian mo. Dito sa lupa hanggang sa langit. Ha? May karapatan kang tumawag sa Kanya na sinasabi, ipatawad mo ang aming mga sala gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Diba? Huwag nating hayaang tayo ay nagtatayin ng galit, kundi patawarin natin yung mga nagkakasala sa atin. Di ba? Yan ang nais ng ating Adonai. At sabi pa nga, panalangin natin na huwag tayong ihatid o hayaan sa mga tukso, kundi tayo iligtas sa masama o kasama na yung mga kalamidad na yan, bagyo baha, sunog, lindol, doon sa panalangin natin. Diba? Hindi tayo dapat maging ma-pride, mga minamahal. Kailangan makukuha tayong dumaing sa ating mahal na Adonai. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung hindi ka naniniwala sa mga turong ito, mayroong isinulat si Apostol Pablo dito sa Romans chapter 10. Sapagkat wala pala mga ngaral, o kaya hindi nakarating sa kanilang pandinig. At yung iba, ayaw makinig kapag may nag-Bible study. Paano tayo tatawag?
sa Elohim na magliligtas sa atin kung tayo nakaasa doon sa relihiyon na kinagisnan natin, lalo na doon sa mga walang pananampalataya mismo, hindi nagbabasa. Kaya nga sabi nga dito sa Romans chapter 10 verse 14 up to 16, mga minamahal ko, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? So, and how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Adonai, who hath believed our report? O, pakibasa nga sa Tagalog. Romans 10. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Yes. At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Oh, At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila nasinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapwat, hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita sapagkat sinasabi ni Isayas, Adonai, sino ang naniwala sa aming balita? ayan. Mayroon na palang propesya si Prophet Isaiah na sino maniniwala sa aming balita? O kaya nga, huwag sana mangyari sa panahon natin ngayon, mga minamahal ko, na ni-ignore natin, binabaliwala natin ang aral na ito na galing sa ating mga Adonai, itinuro sa mga Israelita. Propesiya ng propeta Isaias. Sino ba ang naniniwala sa aming balita? Ang pangalan ng ating Adonai pala ay pinalitan, binago. Sino ang maniniwala sa atin na kinakailangan pala ikaw ay isilang na muli gaya ng itinuro ng ating Adonai Jesus? Kaya nga nakakalungkot, mga minamahal ko, kapag dumating yung kalamidad, lindol, baha, putok ng bulkan, biglang kamatayan na hindi ka isinilang na muli. Saan ka dadamputin? Saan ka masusumpungan? Mayroong dagat-dagatang apoy na naglalagablab para sa mga hindi sumunod kay Adonai. Kaya nga, ito'y ayaw na mangyari ng ating Adonai kung pwede lamang, sabi nga, ang lahat ay maligtas. Sapagkat tunay nga na kahabang-habang ang tao na magpunta sa walang hanggang pagdurusa, walang hanggang apoy, hirap, hatdi, hirot, hiyaw, ang mararanasan ng mga mapupunta doon. Dahil ang ating Adonai punong-puno ng pag-ibig. Kung kaya tiniis niya ang hirap, pasakit, sapagkat yun ay kaparaanan para matubos ang sala ng sanlibutan. Subalit kung tayo mismo hindi natin binibigyan ng kahalagaan
ang paghihirap ng ating mahal na Adonai at ang tanging tinitingnan natin ang ating kasiyahan. Ha? Magsisisi ka man sa huli, tapos na. Bagamat ang nais ng ating Adonai, yung lahat ay makaalam ng katotohanan at sila ay maligtas. Diba? Praise Adonai? At hindi sila magdurusa, magpakailanman. Alam nyo, nakasulat dito mga minamahal ko sa 2 Thessalonians, kung ating titignan mga minamahal ko, napaka halaga na ating unawain na mainam ito sapagkat sinasabi nga, sa kanyang pagbabalik, mayroong bagay na hindi ka nais-nais na mangyayari sa mga tao. Sapagkat sinasabi nga, mayroong mandaraya, sabi nga, dito sa chapter 2 verse 10, may buong daya ng kalikuan sa nagpapahamak. Okay? Nagdayain ka. Ha? Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Okay nga, mayroong mandaraya na ito'y si Satanas. Ililiko ang matuwid na landas ng kaligtasan. Kaya't marami ang mapapahamak. Kaya nga kung tatanggapin mo ang ating Adonai, sabi nga dito sa verse 16, no, 2 Thessalonians pa rin, no, sabi nga, ngayon, sabi nga, simulan ko to sa 15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan na ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. O ang haliwa-liwanag yan, yung mga binabalik. Kaya ito mga pinapahayag natin, sulat ng mga apostol na ginabayan ng ating Adonai. Ang ating Adonai, Yeshua Mashiach rin, sabi dito, at ang Elohim na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. O kaya nga ba kami minamahal ko, huwag tayong padaya sa kaaway sapagkat tunay nga na napakahalaga ang kaligtasan. Kailangan pala tayo ay maging matibay. Patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita, sabi nga. Kaya pakatanda natin mga minamahal ko, sa ating pagtanggap sa ating Adonai Yeshua Mashiach, kailangan maging matibay tayo. At huwag tayong matinag kahit na anumang himala o mga pagpapala ang gagawin ng kaaway, dapat hindi mo palitan ang iyong pananampalataya at hindi ka matinag sa pagsunod sa ating Adonai Yeshua Mashiach. Sabi nga, napakahalaga mga minamahal na maging tayo ay
mapagpakumbaba, masunurin, matalimahin, sabi nga, sa bawat aral ng ating Adonai. Sapagkat kung tayo ay nakasumpong na ng tamang daan para sa kaligtasan, panatilihan natin yan at umakay tayo ng ibang maliligtas o ililigtas ng ating Adonai mula sa kapahamakan walang hanggan. Di ba? O. Alam niyo, mayroong pinaalaala dito si Prophet Isaiah sa kanyang isinulat sa 65 na kung saan is ang ating mahal na Elohim ay masusumpungan siya. Ng mga tao na tapat sa kanilang puso na sila ay makapaglilingkod sa Elohim na hindi nila nakikilala. Sabi niya dito sa Isaiah chapter 65 verse 1 up to 4. Ito rin parang nag-aano sa mga tao, lalo na yung mga Israelita noon na kung saan sila nanlalamig. Para bang natatalikuran nila o hindi na nasusunod ang mga bagay na dapat nilang sundin utos ng ating mahal na Elohim. Kung kaya't yung bayan na hindi siya nakikilala is yun ay gagamitin ng Elohim at magpapahayag ng kanyang banal na salita. Diba? Kaya nga, nasumpungan ng mga hindi nakakilala ang ating Adonai. Sabi dito, I am sought of them that ask not for me. I am found of them that sought me not. I said, behold me unto a nation that was not called by my name. I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts. A people that provoked me to anger continually to my face, and that sacrifice in gardens and burneth incense upon altars of brick, which remain among the graves and lads in the monument, which eat swine's flesh and broth of abominable things is in their business. Praise the Lord. Isipin natin mga minamahal. Sabi niya, napagsasanggulian ng mga hindi nagsisipagtanong tungkol sa akin, sabi ng Elohim. Ako'y nasusumpukan nila na hindi nagsisihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. O kaya nga, kung tutusin mga minamahal ko, mapalad tayo. Diba? Sapagkat maraming hindi nakaalam ng tunay na pangalan ng ating Adonai. Hindi hindi natuto sa aral ng ating Adonai. Subalit biglang sila pala ay kinahabagan ng Elohim. Sila nakatawag sa Kanya. No? Sabi nga, aking iniunat ang aking kamay buong araw sa mapanghimagsik na bayan o doon sa mga Israelitas na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sarili mga pag-iisip. Hindi naman pala doon sa mga Israelitas doon mga minamahal. Ang ating mahal na Adonai dahil sa kanyang nakinang pag-ibig, siniunat niya ang kanyang kamay bukas sa lahat na ismaligtas. Subalit, sabi nga, sila lumakad
mabuti sa mga bahay kami, akong palagi na mukhaan, sabi niya. Sabi niyo yung minumukha yung ginagawa mo, yung nilalabag mo siya na mukhaan. Oh. At sabi pa, naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng mga layo na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitingin sa mga lihim ng dako na kumakain ng laman ng baboy at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisiglan. O kaya mo yan, ito yung mga bagay-bagay na ayaw ng mga Elohim na ipinapaalaala sa atin, mga minamahal ko, upang ating baguhin ang ating pananampalataya sa Kanya. O gaya sinabi natin kanina, mapalad tayo sapagkat malayo tayo sa Israel, subalit nasa atin pala ang Kanyang pananaw o paningin, ang Kanyang presensya sumaatin at hindi lamang sa kanila kundi sa lahat na mga minamahal. Kahit talantarang nilalabag mo pala siya, hinihintay ka pa rin, bukas ang kanyang palad para kayo magbago at masunod mo siya. Nais na pala Adonai, anumang lahi, anumang lipi ay kanyang iligtas. Subalit ang tao, nasa kanya ang desisyon kung nais niyang sundin ang mga Elohim, makakamit niya ang kaligtasan. Subalit kung ayaw niyang sundin ang mahal na Elohim, tatanggapin niya ang kaparusahan. Yan ang nais iparating sa ating mga pangunawa. Tayo mahal ng Elohim. Subalit kung hindi natin susundin siya, tanging mga gawa niya ay parusahan ang tao. Kung paanong hindi na siya nahabag sa mga Kanaanay sa panahon ng mga Israelitas na sila ang papalit sa kanilang lupain, sila ay pinahintulutang puksain. Kaya nga, ultimo bata, matanda, walang alam sa panahon na iyon napuksa. Sa pangatunay nga, ang Elohim ay nais niyang magkaroon ng tunay mananampalaya, binago mga anak na kanyang tatawagin. Yan ang nais ng ating mahal na pumasok sa kanyang kaharian. Diba? Kaya nga lahat ng masasama sa panahon na iyon, pinapuksa sa mga Israelitas. Kaya nga nais naman na Elohim sa panahon natin maibalik ang aral na iyan na ang ating pagsunod para sa Kanya sa biyaya, habag, pagpapatawad, ay mangyayari sa atin kung taos-puso tayong lalapit sa Kanya. Magsisisi, magpapakumbaba. Diba? Kaya nga, ang panahon ay dumarating, ang ating mahal na Elohim naghihintay kung sumampalataya ka sa Kanya, nakikita niya ang iyong puso, nababasa niya ang iyong isip. Kung tatalikdan mo ang bagay na karumal-dumal sa mahal na Elohim, kalulugdan ka niya. Kaya nga sabi pa nga niya dito sa isinulat ni Apostol Pablo sa mga gawa. 17, verse 30 up to 31, sabi nga, the times of this ignorance, Elohim winked at. But now, commandeth all men everywhere to repent. Kailangan pala.
magsisi sa lahat ng dako. Sabi niya, hindi lang doon sa mga Israelitas yan eh. Sa lahat ng dako. Because He hath appointed a day in the which He will judge the world in the righteousness by that man whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead. Hallelujah. Praise the Lord. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng ng Elohim. Datapwat, ngayon ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ayan, mga minamahal ko. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Ayan. At si Adonai Yeshua ang kanyang tinutukoy na maging halimbawa sa atin. Kapag nasunod mo ang ating mahal na Elohim, tinanggap mo siya, sabi nga, but as many as receive Him, o kahit ilan, anong dami, but as many as receive Him, to them, give Him power to become the sons of Elohim, even to them that believe in His name. Kaya mahalaga mga minamahal ko, yung pinapayang natin pangalan, pag sinampalatayanan mo yan, ikaw ay bibilang pala na kanyang anak. Ikaw, bibigyan niya ng kapamahalaan na maging tagapagmana doon sa kanyang inilaan para sa mga anak na babanahin ay isang kahariang buhay magpakailan paman. Diba? Praise the Lord. Oh. Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas nga ng Elohim. Pagka yung dating masamang naging karanasan mo, buhay mo, ikaw ay naging pasaway, pinalipas na yan, kinalimutan na yan, ibig sabihin ng ating mga dunay, kung tinanggap mo siya. Kung hindi mo siya tanggapin, mananatili siya. Pero kung tinanggap mo siya, pinalipas na niya yan. Kumbaga, binura na. Ano sabi niya dyan? Natapwat ngayon. Ngayon. Doon sa mga hindi pa nalipasan, nananatili pa doon sa hindi anak ng Elohim. Ipinag-uutos niya na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Kaya na yung mga hindi mananampalataya, mga minamahal ko, magsisi na, tanggapin na ang aral ng ating Adonai. Kaligtaan ang ating mga kasiyahan, kagalakan dito sa libutan ito sapagkat tunay nga nadadaling ka lamang sa kapahamakan niyan. Sundin mo at maglingkod ka sa mahal na Elohim. Unawain mo ang kanyang mga salita sapagkat yan ang buhay na walang hanggan. Yung tanggapin mo siya. Mayroong isang Elohim. At mayroong siyang sinugo na ito yung pinapahayag natin. Bugtong na si Adonai Yeshua Mashiach. Diba? Sabi nga doon sa 17:3, this is life eternal, that they might know thee, the only true Elohim. Sabi ng ating Adonai. No? And Yeshua Mashiach, whom thou hast sent. Mayroong Elohim, Ama, at mayroong sinugo na anak na si Adonai. Salita sa isinulat ni Moises. Napakahalaga yun mga minamahal na balik-balikan. Diba? Praise Adonai. Lalo yung mga kapistahan na itinuro ng ating Adonai. Praise Adonai. Kapag tunay nga na yung ipinahayag na pag
diriwang patungo dun sa mga pistahan na ito ay nagbibigay kaluguran sa mga Israelitas. Dahil nung nakaraang Sabat natin, yung pinagdiwang yung kapistahan ng yung Feast of Tabernacles ay mayroon palang kasamang biyaya at pagpapala sa mga umaalaala nun at sumpa naman doon sa hindi umalala o nagbigay ng kahalagahan doon sa kapistahan ng ipinahayag ng ating Adonai. Diba kaya nga lungkot sa ating bansa sapagkat yung nangyaring kapistahan na iyan na sana'y tayo ay masaya, ay maraming nadalang hati, maraming inabot ng bagyo, maraming inabot na lindol, baha, at kung ano. Kaya ang tumama sa atin is kadalamhatian. Pero tayo sisikap na maibalik ang ating mga sarili sa tamang pagsunod sa ating mga Adonai, kung kaya ating hinahanap ang katotohanan. At kaya nga sabi ng ating mga Adonai, umanap ka, ikay makakasumpong, pumatok ka, ikay bubuksan, humingi ka, ikay bibigyan. Hinihingi natin sa ating mga Adonai ang lahat ng mga bagay na magtutubid sa atin. Diba? Praise Adonai. Kaya ngayong bagay na sinasabi ng ating mahal na Adonai na yung paano mo makilala ng tunay at totoo ang Elohim, lalo ng kanyang pangalan, ay nasulat yan doon sa parasya. Kung tunay kang nagsasaliksik, masusubukan mo siya. At pagpapalain ka ng ating mahal na Adonai, sapagkat ituturo niya sa iyo. Mayroong Ruach HaKodes na gagabay sa iyo. Hindi ka ililigaw sa iyong landas sa pagsunod sa Kanya. Di ba? Praise the Lord. Kaya nga, dito sa History 26 na date ng Hebrew calendar, nasa year 5786 sila. Tayo ay nasa ating Torah na ito ay sabi nga napakahalaga ng ating pag-aralan yung Kititsi. Sabi nga Kititsi, which include verses. Sabi dito, this portion is read today. Tinatawag na Kititsi. No? Kung ating tignan dito sa Biblia ng mga Jewish na tinranslate na sa dito sa wikang English, mga minamahal, at nasa tayo Deuteronomy 21. Praise Adonai. At dito ay sinasabi nga na tignan natin, mga minamahal ko. Sabi nga, when you go out, yan ang ating titulo sa ating parasya sa araw na ito. Ngunit bago natin tapuhan yan, sinasabi, ating munang hingin ang basbas ng ating mga Adonai sa pamamagitan ng
blessing. No? Bless Adonai who is blessed. Yan. Blessed is Adonai who is blessed forever. Baruch ata Adonai Elohino, milikho lang asyat makatano, mikho amin binatanda mo ito rato. Blessed are you Adonai, our Elohim, King of the universe, who chose us from all the peoples and gave to us his Torah. Baruch ata Adonai, Elohim na Torah. Blessed are you Adonai, giver of the Torah. Praise Adonai. At salamat sa ating para Adonai na patuloy na nagagampanan natin yung pagbabasa sa kanyang mga salita dito sa Torah. No? Sabi nga dito sa parasya na sinasabing, when you go out, aking babasahin yung ilang talata dito, mga minamahal ko, 25. Sabi nga, when you go out to war against your enemies and Adonai your Elohim hands them over you and you take prisoners and you see among the prisoners a woman who looks so good for you and you feel attracted to her and want to her as your wife, you are to bring her home to your house where she will shave her hair, cut her fingernails and remove her prison clothing. She will stay here. Stay there in your house, mourning her father and mother for a few months, after which you may go in. Ito pala mga minamahal ko pagka doon sa pag-ipagdigma nila is mayroong batas na pinapahintulutan yung mga babae na magiging asawa ng mga Israelita, no? Mga dalaga na wala pang karanasan, ibig sabihin, subalit bibigyan ng pagkataon na sila ay magluksa, ipagluksa nila yung mga namatay nilang kamag-anak. No? Yung ama, yung anak, ay ina, yung mga kapatid, yan. Kasi sila yung naiwan lamang na naligtas doon sa bayan na pinapuksak ng ating mahal na Elohim. Diba? Praise Adonai. So, sila ay kakalpuhin at puputulan ng upo, sabi nga, at maging doon sa bilang isang kaptin. Sila ay magiging mapapangasawa noong nais mag-asawa sa kanila na isang Israelita. Ba, praise Adonai? Oo. Pero mayroon ding utos dito na sabi dito, if a man has a stubborn, rebellious son who will not obey what his father or mother says, and even after they discipline him, he still refuse to pay attention to them. Ito yung mga anak na hindi marunong sumunod sa magulang. Magiging matigas ang ulo nila. Sila ay pasaway na sinasabi. Anong gagawin ng magulang sa panahon na yun? Kung dinidisiplina mo yung anak mo, ayaw sumunod sa iyo. I-refuse to pay attention to them. Dinidisiplina mo, ayaw niyang sumunod sa iyo. Ang gagawin ng magulang, they're to take hold of him and bring him out of the leaders of his town at the gate of that place and say to the leaders of his town, this son of ours is stubborn and rebellious. He doesn't pay attention to us. Lives wildly. Gets drunk. Ito yung mga nanginginom na mga anak. May mga bisyo. Then all the men of his town are to stone him to death. Alam mo yan? Lahat pala ng mga kalalakihan doon sa bayan is babatuhin siya hanggang sa mamatay. In this way, you will put an end to such wickedness among you. And all Israel will hear about it and be afraid. So,
yung mga pasaway na anak pala is talagang pinapatay sa harapan ng mga bayang. Babatuhin siya ng lahat ng kalalakihan hanggang sa mamatay. At ito'y mababalita at matatakot ang mga tao na maging pasaway. Diba? If someone has committed a capital crime and it is put to death, then hang on a tree. His body is not to remain all night on the tree, but you must bury him the same day, because the person who has been hung has been cursed by him, so that you will not defile your land. Sa doon na yung Elohim is giving you to inherit. So mahalaga mga kababayan na ang pagkatakot sa Elohim, pagsunod sa kanyang mga utos, ay masunod ng lahat upang hindi maging salot sa bayan. Sapagkat kung ang tao is pahihintulutan o hahayaan lamang na nagkakasala, yung bayan pala is masisira, marurubihan sa sabi nga dito, so that you will not defile your land which the Adonai your Elohim is giving you to inherit. So, kapag tayo binibigyan pala ng ating mahal na ng pagpapala dito sa lupain na ito, may huwag nating dumihan sapagkat ito magiging kasiraan sa ating mahal na. Praise the Lord. Dito mayroon pang utos patungkol doon sa mga alagang hayop. Sabi nga, doon sa mga nanghahayupan, sabi nga, if you are not to watch your brother, you are not to watch your brother's ox or sheep straying and behave as if you have not seen it, and you must bring it back to your brother. If your brother is not close by or you don't know who the owner is, you are to bring it home to your house and it will remain with you until your brothers ask for it. Then you are to give it back to him. And you are to do the same with his donkey, his goat, or anything else of your brothers that he loses. If you find something he loses, you must not ignore it. If you see your brother's donkey or ox collapse on the road, you may not behave as if you haven't seen it, and you must help him get it up on its feet to him. At ito pa yung isang utos na hindi pinapansin ng karamihang mga kababaihan. Sabi dito sa verse 5 ng chapter 22, a woman is not to wear men's clothing, and a man is not to put on woman's clothing. For whoever does these things is detestable to Adonai your Elohim. So, maliwanag mga minamahal ko. Ito daw ay karumalduman sa mahal na Elohim na yung kasuotan ng lalaki isusuot ng babae. At ang kasuotan ng babae isusuot naman ng lalaki. O kaya nga yung bestita na pambabae, pag nakikita mo isinuot ng isang lalaki, lalo na yung mga tinawag na bakla, isang karumalduman yun, mga minamahal ko. Praise the Lord. Ganon din yung mga babae na isusuot naman nila yung kasuotang panlalaki. Ito yung ginagawa nila mga tumboy, babae ng susuot ng panlalaki. Karumal-dumal din sa mahal na Elohim. Kaya nga kung hindi natin alam itong nautos, sabi nga, wala daw pagkakaiba yung Hudyo o kay Griego, isang utos binibigay niya ng ating mga Adonai. Di ba? Praise Adonai. Dito sa praise Adonai. Kung itanong natin dito sa chapter 23, sabi nga dito, if a man is not to take his father's wife, thus violating his father's right. A man is not to take his father's wife.
A man with crushed or damaged private parts may not enter in the assembly of Adonai. A man, a monster may not enter the assembly of Adonai, nor may his descendants down to the 10th generation enter the assembly of Adonai. So, yung mga, yung mga sinasabing walang tatay anak sa labas. Ibig sabihin, sila hindi pinapaintulutan doon sa panahon na yun na pumasok doon sa assembly. Grabe ang higpit ng kanilang patakaran sa panahon na sila ay dinala doon sa lupain ng Kanaan. Pero noong isinilang ang ating mahal na Adonai Yeshua na siyang pantubos sa mga kasalanan ng tao, binigyan ng pagkakataon ang lahat na sila'y magsisi, repent, sabi nga, be baptized. So wala nang pinipili ang ating mahal Adonai, kundi lahat ng sumunod sa Kanya is pagkakalooban niya ng karapatan maging anak ng Elohim. No? Diba, praise Adonai, subalit doon sa panahon nila talagang may kahigpitan, mga minamahal ko. Mayroon pang sinabi dito sa sabi na dito sa 23 verse 18, no woman of Israel is to engage in ritual prostitution, and no one of Israel is to engage in ritual homosexual prostitution. Nothing earned through heterosexual or homosexual prostitution is to be brought into the house of Adonai your Elohim in fulfillment of any vow, for both of these are abhorrent to Adonai your Elohim. Kalay mo yan? So yung mga LGBT, tukuyin na natin, ay hindi daw sila karapat-dapat sa harapan ng ating Adonai o sa bahay ng Adonai, sapagkat sila daw ay, sabi nga, hindi kaaya-aya at abhorrent, sabi nga to Adonai, and you are not to lend interest to your brother, and no matter whether the loan is of money, food, or anything else that can earn interest. Pati yung pagbibigay ng patubo, iniutos din na huwag gawin ko sa mga kapatiran o kapatid. To an outsider, you may lend interest, but to your brother, you are not to lend at interest. Yan. Yung mga kautusan na kung saan is andun yung bili ng ating Adonai. Sabi nga dito, so that your Adonai, your Elohim, will prosper you in everything you set out to do in the land you are entering in order to take possession of it. And when you make a vow to Adonai your Elohim, you are not to delay in fulfilling it, for Adonai your Elohim will certainly demand it of you, and your failure to do so will be your sin. Kasalanan pala, mga minamahal ko, kung ikaw ay namanata, nangako, nag-vow ka. Yung vow na yan, pag di mo binigay agad o tinupad, ay kasalanan pala. If you choose not to make a vow at all, that will not be a sin for you. But if a vow passes your lips, and you must take care of to perform it according to what you voluntarily vowed to Adonai your Elohim, what your promise in words spoken aloud. Also, ito mga minamahal ko sa bagong tipan, akala ng iba is wala na yung vow.
hindi parurusahan o hindi kasalanan. May nangyari, si Ananias at saka si Sapphira, nag-vow sila. Pag nabinta nila yung kanilang lupa, kanilang iaalay, iahandog nila sa gawain. Subalit nung mabinta sila nabinta nila yung lupain na ibinibigta nila, na inagbaw nila sa Elohim. Aba, nanghinayang sila dahil sa malaking halaga, nagtabi sila ng porsyon. Nagtabi sila ng bahagi noong pinagbintahan na ipinagbaw nila, ipinangako, ipinanata at hindi nila ibinigay. Naging sanhi tuloy ng agad na kamatayan nila. Nauna si Ananias, tinanong siya ni Pedro, ito nga ba ang pinagbintahan ninyo? Opo. Samantalang may itinabi siya na bahagi. Bakit mo pinagsinungalingan ng Espiritu? Sabi, bakit? Ang nalalaman ng ating mahal na Elohim eh. Yung vow mo, yung binitawan mo, nalalaman niya yun. Ewan mo sisirain ang iyong vow. O, kaya na namatay si Ananias at nung sa kanila kasi pagka namatay ang isang tao, pinapalibing agad. Nilibing. At ilang oras, dumating naman si Sapphira, yung kanyang asawa. Walang kaalam-alam na inilibing na yung kanyang asawa. Tinanong siya ulit ni Pedro, ito pa ang pinagbintahan nyo ng lupain? Opo. Sabi ni Sapphira, dumating naman yung mga naglibing kay Ananias at namatay din si Sapphira. Inilibing din nila. Kaya nakakatakot mga pinamahal kung kayo magbabaw. Bagamat hindi ka physical na mamatay ngayon, baka yung spiritual mapatay na kapag hindi mo sinunod ang bawang na yan. Diba? So, dito sa chapter 24, makikita naman natin yung sabi nga patungkol sa pag-asawa ng babae at hindi siya kinalutan at i-divorce siya. Diba? So, ngayon, pinapahintulutan nila yung ganyan sa mga iba't ibang bansa, maging sa ating bansa is yung annulment para binibigyan na nila ng karapatan ng mag-asawa ulit, yung kinasal. Subalit utos ng ating mahal natin ngayon. Suppose a man marries someone and consummates the marriage, legal are displeasing because he has found her offensive in some subject. He writes her a divorce document, gives it to her and send her away from his house. She leaves his house and thus and becomes another man's wife, but the second husband dislikes her and writes her, gives it to her and sends her away from his house, or the second husband whom she married dies. In such a case, her first husband who sent her away may not take her again as his wife because she is not defiled. It would be detestable to Adonai, and you are not to bring about sin in the land Adonai your Elohim is giving you as your inheritance. So kasalanan pa pala yun. Kapag nag-asawa na yung babae sa iba at babalik siya doon sa dati, after na mamatay o naghiwalay sila noong ikalawa ng asawa, ay hindi pa nakatanggap ng isang kasalanan pa rin pag tinanggapan ng unang asawa. You are not to exploit a hard worker who is poor and needy, whether one of your brothers or foreigner living in your land, in your town. You have to pay him his wages the day he earns them, because sunset for he is poor and looks forward to being paid.
otherwise, he will cry out against you to Adonai, and it will be your sin. Also, dito mga minamahal, napakahalaga yung arawan sa kanila, yung babayaran mo ng pasweldo ng araw. No? Fathers are not to be executed for the children, nor are children to be executed for his father. Every person will be executed for his own sin. Praise the Lord. Dito sa chapter 25, you are not to take a muzzle and ox when it is trading out the grain. If brothers live together and one of them dies childless, his widow is to marry someone unrelated to him. Her husband brother is to go to her. His widow is not to marry someone unrelated to her. So, pagka magkakapatid pa na puro lalaki at ay nag-asawa yung panganay o inamatayan niya, yung sumunod sa kanyang lalaki, aasawahin din niya na balo, na hipag. No? At pag nangyari ulit yun, namatay ulit, yung susunod na naman, aasawahin ulit. Di ba? Kaya nga, kakalungkot yan, kung laging may namamatay na asawa. Pero ang ano dito is, kailangan bigyan daw na anak na ang pangalan is nagmula doon sa unang asawa. Diba? Kung ano yung apelyido ng asawa niya is dadalhin ng mga kapatid niya. Para mabigyan ng anak na ang apelyido is yung namatay nilang kapatid. No? Yun ang nais ng batas na ito. Praise the Lord. Sa panahon natin, hindi na ino-observe yung ganun. No? Praise the Lord. At hindi na mangyari na yan sa mga tao ngayon. No? If men are fighting with each other, and the wife of one comes up to help her husband and get away from the man attacking him by grabbing the private parts with her hand, you are to cut off her hand. Show no pity. Para mo yung batas na yan. Kaya nga dapat yung mga pag-aaway na iyan is maiwasan ito. Kapag may parusa pa daw, tutulin ng kamay ng babae kapag siya tumulong doon sa kanyang asawa at ginawakan ng kaaway sa basilang bahagi. Diba? Mayroong utos pa dito na remember what Amalek did to you on the road as you were coming out of Egypt. How he met you by the road, attacked those in the rear, those who were exhausted and struggling behind you, tired and weary. He did not fear Elohim, for he was given his honor, so he is giving you as you possess. You are to blot out of all memory of Amalek from under heaven. Don't forget. Kala mo yan, mapagsik na utos ng ating mga doon. Sino ba yung mga Amalek sa panahon natin ngayon? Yan yung espiritu ng Diablo. Kailangan is alisin mo, burahin mo sa iyo kung ikaw man ay nakasumpong ng tamang aral. Talikdan mo sapagkat ang gawang masama ay hindi kalugod-lugod sa mahal na Adonai. Talikdan mo si Amalek. Pero dito pisikal na si Amalek, isang lahi na kung saan ay sinasamantala niya ang kapaguran ng mga Israelita. Pinapakay niya, ninanakawan niya yung mga nahuhuli, yung mga naiiwan habang sininanglalakbay. Kaya ang utos sa mga Israelita is puksain din ang lahi ng Amalek. At ito'y naganap sa panahon ni Samuel. Sa panahon ni Haring Saul, pinapupuksa sila. At naging kasalanan ni Haring Saul sapagkat hindi niya nasunod, hindi pinuksa lahat ng mga Amalek. Tiniran pa niya yung hari at maging yung mga matatabang baka. Subalit,
Ha? Yun ang pinapupuksa ng ating mahal na Elohim. Kung kaya't nagalit si Prophet Samuel, hindi siya sinunod. Hindi sumunod si Haring Saul. Kung kaya't nawalan ng basbas o blessing ang Elohim kay Haring Saul bilang isang hari, bilang naging dahilan at ipinalit sa kanya kumbaga ang nilangisan si Haring David na maging hari. Diba? Praise Adonai. So, ang lahat ng mapurihan, kapasalamatan sa ating mahal na Adonai. Ang ating susok na parasya is parasya 50. Yan. Na ito ay nasa chapter 26, verse 1 up to 29, verse 8. Praise Adonai. Ang Deuteronomy. So, nandito na lamang at ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa ating pinakawawala Adonai. At awitin muli ang mga Sumika Shalom, the Adonai mission to you, the Adonai makes space and upon you, and be gracious to you, the Adonai live out, continuous upon you, and give you peace. Kumain tayo may kapayapaan at may ilas. The name of Adonai, Yeshua Mashiach. Pray. Praise Adonai. Yes. Nasa muli, mahal namin kayo, mahal tayo. Tayo, Chad, kain.